Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, lahat tayo gusto natin maging masaya sa ating buhay. Pero hindi natin mapipigilan ang mga karanasan natin na hindi maganda na darating din sa atin. Kaya naman mga kapatid, ang banal na Espiritu, ang Diyos lang, ang makakapagbigay sa atin ng tunay na tuwa. Lumapit tayo muli sa Kanya para sindihan niya muli ang tuwa at saya sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan palagi tayong nakatingin, nakatuon sa ating mga problema, paghihirap, at nakalimutan pala nating katabi natin, kasama natin, at nasa loob natin ang Diyos. Hingin natin ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan na nagiging madalas dahilan o balakid ng ating paglapit sa Kanya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga araw na yon, sa lahi ni Jese, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuhod. Mananaan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pangunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niyang tumalima sa puon, hindi siya tol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan ng katarungan ang mga duka, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salitay niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang atol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pahirali niya sa kanyang pamamahala. Maniniran ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginahin, at mga anak niya'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mahamo ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon,
Isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse ang Panginoon sa magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong ngaring umatol sa katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad abang buhay. Yao'y kanyang kariyan, palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sagana kailanman. Kaya namang nililigtas ang sinumang tumatawag, lalong yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sagana kailanman. Nawayawang kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Ari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at masagana kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat nilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloob tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak, at yaong marapating pagpapahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga lagad at sinabi, sa di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa po sa paborito kong aral na galing sa isang emperador ng Roma
Nabuhay po siya 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, napaka-applicable pa rin po ng sinabi nitong leader na ito. Marcus Aurelius, the great Stoic emperor, said, "Happiness depends on the quality of your thoughts." Ang saya daw ay nakaugat sa ganda ng ating pag-iisip. Totoo po ito. Kung mabuti ang iyong iniisip, mabuti ang iyong mararamdaman. Kung pangit ang iyong iniisip, masama ang iyong mararamdaman. So if you want to change your life, you must begin by changing your thinking. Someone once asked, what is more important in life? More positive thinking or less negative thinking? Ano po sa tingin niyo ang mas makakatulong sa atin? Ang mas makakabuti sa atin? Mas maraming mabuting pag-iisip o mas kakaunting negatibong pag-iisip? Ang nakita po ng mga sayantipiko, mahalaga ang mabuting pag-iisip. Pero nawawalan yan ng halaga kung naman marami ka ding masamang iniisip. Amen? Ang tanong, paano natin mababawasan ang masama nating pag-iisip? Umpisahan natin sa ating tinitignan sa buhay. Because what you focus affects your thinking. Ano po ang sabi ni Jesus sa nabasang ebanghelyo, ang mabuting balita? Blessed are the eyes that see what you see. Ang pagpapala pala ay nag-uumpisa sa ating paningin, sa ating tinitignan. Kung palagi ka na lang nakatingin sa iyong problema, mabigat ang pakiramdam mo. Hindi po ba? Kung palagi ka na lang nakatingin sa kinaiinisan mo, mapupuno ng galit ang kalooban mo. Kung palagi ka na lang nakatingin dyan sa away politika, mawawalan ka ng gana. If you change what you are looking, then you will change what you are thinking. And a change of thinking leads to a transformative life. Kaya nga po, sabi ni San Pablo, napakaganda, be transformed by the renewal of your mind. Ang pagbabago ng buhay, nag-uumpisa sa pagbabago ng pag-iisip. At ang pagbabago ng pag-iisip, nag-uumpisa yan sa pagbabago ng iyong tinitignan. Kaya napakahalaga po mga kapatid, araw-araw, sanayin natin ang ating mga sarili. Tumingin tayo palagi sa Diyos. At makikita po natin na ang Diyos, hindi lang siya nasa loob ng simbahan. Nasaan ba ang Diyos? Kung hindi, nasa sanlibutan, nasa lahat, sa buong mundo, sa harapan mo, sa tabi mo. Ang ideya pong ito, galing po kay San Ignacio ng Loyola. And Saint Ignatius believed that God can be found in all things, at all times, in all of the moments of our life. Kaya nga po ang habilin at turo ni San Ignacio, napakaganda. Sabi niya, hanapin natin ang Diyos sa lahat. Find God in everything. Mga kapatid, ito po ang susi para maging maayos, para maging maganda, para maging masaya ang iyong buhay. Hanapin mo at tignan mo ang Diyos sa lahat ng iyong buhay. Nandyan ang Diyos sa problema mo sa utang. Nandyan ang Diyos sa iyong disappointment sa asawa mo. Nandyan ang Diyos habang may sakit ka. Nandyan ang Diyos kahit nangangawit ka, napapagod ka sa trabaho mo. Nandyan ang Diyos habang nagko-commute ka. Nandyan din ang Diyos habang nababagot ka na. Maganda pong itanong yan, mga kapatid. Nakikita ko ba ang Diyos sa lahat? O baka naman, puro na lang
pera ang aking hinahanap. O baka naman palagi na lang ako nakatingin sa kasalanan ng iba. O baka naman hindi ka pa makapag-get over sa iyong kasalanan. My dear friends, true happiness can only be experienced if you see God in all of your experience. However, joy is different from happiness. Remember that happiness is a choice, but joy is a gift. Magkaiba po ang saya sa tuwa. Pwede natin piliin na maging masaya. Pero ang tuwa, isa yang regalo galing sa Diyos. That is what we have heard in the gospel. Balikan niyo po, sabi, Jesus rejoice in the Spirit. Binigyan daw ng tuwa ng Banal na Espiritu ang ating Panginoon. Isang grasya ang tuwa. Bigla na lang po darating yan. Pero pwede nating tulungan ng Banal na Espiritu para mapadali na tanggapin natin na dumating ang tuwa sa ating buhay. Ang nagiging problema, meron lang hadlang, meron lang balakid, kaya hindi natin natatanggap ang regalo ng tuwa galing sa Banal na Espiritu. I think that is also a good question to ask ourselves. What hinders me from receiving the joy from the Spirit? Remember, my dear friends, there are 3 destroyers of joy. May 3 naninira ng tuwa na nanggagaling sa Diyos. Number 1, your regret of the past. Number 2, your worry for the future. Number 3, your ungratefulness for the present. Ang balakid talaga, bakit hindi natin natatanggap ang grasya ng tuwa galing sa Banal na Espiritu, ay ang kasalanan. Kasalanan po ang nabubuhay sa nakalipas. Kasi binayad na ni Jesus ang kasalanan na nakalipas, pero ikaw, balik ka pa rin. Kaya nga, nagsakripisyo ng Panginoon doon sa Kalbaryo para maging malaya ka, para hindi ka na nabubuhay sa nakalipas. Pero napakatigas ng ulo mo, pabalik-balik ka pa rin doon. Ginagawa mong walang kwenta ang ginawa na sakripisyo ng Panginoon. Amen? Kasalanan po ang pag-aalala. Kasi ibig sabihin, mas pinagkakatiwalaan mo pa yung nakakatakot na paparating kaysa sa kapangyarihan ng Diyos na pwede kanyang tulungan na malampasan mo anuman ang pagsubok ng paparating. Amen? Kasalanan po na hindi ka nagpapasalamat, na wala kang utang na loob sa mga biyaya na binibigay ng Diyos sa iyo araw-araw. Kasi ibig sabihin, hindi mo kinikilala ang Diyos. Siya palang nagbibigay sa iyo na maraming bendisyon sa buhay mo. Pag nagpapasalamat ka, ibig sabihin, nakikita mo, alam mo na lahat ng mga grasyang ito galing sa Diyos. The quicker that you remove sin from your life, the faster that you will experience joy from the Spirit. Ang kasalanan po ay dumi. Ang ating mga kaluluwa, yan po ay ang salamin ng Diyos. Kaya nga, pag nabubuhay ka sa kasalanan, anong ginagawa mo sa iyong kaluluwa? Tinatakpan mo ito. Kaya nga hindi mo nakikita ang Diyos. Kaya nga hindi mo nararanasan ang Diyos. Ang kasalanan ay basura sa ating kaluluwa. Could you imagine holding on to a lot of garbage and trash in your life? Ano po ang iyong nararamdaman? Diba? Napakabigat. Diba? Magkakasakit ka. Mga kapatid, gusto ng Diyos na maging masaya tayo, na tayo ay matuwa. Pero magiging masaya ka lang kung magiging positibo ang iyong pag-iisip. Matutuwa ka lang kung magiging mas mabuti ang iyong kaluluwa. Kaya manalangin po tayo sa banal na misang ito. Tulungan tayo ng Diyos. Piliin tignan ang mga mabubuting grasya, pinagkakalob niya sa atin
araw-araw. Kahit na gaano pa kahirap ang iyong buhay, kahit na gaano pa karami ang problema mo sa buhay, meron grasya na binibigay ang Diyos sa iyo. Tignan mo yan. Pasalamatan mo yan. At naway piliin natin palagi ang Diyos sa ating buhay para tayo ay mapuno ng saya at ng tuwa ngayon at magpakailanman. Amen. Inihayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming mga pasanin. Loobin mo lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akbay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin nagbigay. Madulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay aming nang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya, pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng Mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan.
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen.
Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang katurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. My dear friends, we have to understand that happiness and joy are more than feelings. Ang saya at ang tuwa ay hindi lang yung bagay na ating nararamdaman. But what is happiness? What is joy? They are a fruit of our right choices. Pag tama ang iyong pinipili, merong itong tama at mabuting bunga. Happiness is the product, the fruit of our right choice to think positively, to look at positive things in our life. But joy is a gift coming from God because we rightly chose God every day in our life. Hindi ka magkakaroon ng tuwa kung ikaw ay nagkakasala. Maaaring masarap ang iyong nararamdaman. Huwag po kayong malito. Magkaiba po ang pleasure sa happiness and joy. Ang sarap ng pangangatawan, panandalian lang. Pero may masamang bunga pa rin yan. Merong side effect yan. Kaya nga, kung tama palaging pinipili mo sa iyong pag-iisip, sa iyong pamumuhay, sa iyong pananalangin, matatanggap mo ang dalawang bagay na ito. Ang saya at ang tuwa na galing sa Diyos. Kaya nga po, ngayong araw na ito, bigyan niyo po ng oras at panahon sa inyong pananalangin. Look at 3 simple things in your life that you are grateful. Ano yung 3 bagay, napaka-ordinaryo, napaka-simple lang, na biyaya bigay ng Diyos. Focus on that. Thank God for that. Appreciate that. And just wait. You will receive not only happiness, but true joy coming from God's Spirit. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos.